Sa mundong ito, may isang bagay na kahit bigyan ka ng pera ng nanay mo, hindi mo talaga dapat gawin ay ang mang-asar sa lalaking ito na puno ng balahibo ang bibig. Ang mukha niya ay parang isang magsasaka, pero siya ay kilala bilang halimaw na walang katulad sa hawla, sapagkat kapag pumasok siya sa ring, ang kalaban ay mababalian ng kahit ilang ngipin. Mas malala, ma-hospital dahil sa orthopedic injuries o habang buhay na pilay. Sa bilis ng kanyang pag-atake, kaya niyang maglabas ng 1,000 suntok sa loob ng 60 segundo. Kaya minsan, sa isang kisap mata, ang kalaban ay natatalo na. Na-knockout at nasa sahig siya si Johnny na manlalaban. Sa MMA, hawak niya ang kampyonato ng 8 taon na sunod-sunod. Gayunpaman, ang sobrang talento ay kadalasang may kasamang kahinaan. Si Johnny Naulol ay nakipagkilala kay Mai, anak ni Aling Thuy, kaya't hinubad siya ng mga pulis ng guwantes at pinalitan ng posas na numero 8, pagkatapos ay dinala sa presinto. Uminom ng tsaa, ngunit sa ilang hininga lang, ay napilitang magsilbi ng 3 taon sa bilangguan ng walang kabuluhan. Mula noon, ang buhay ni Johnny ay bumagsak ng walang preno. Pagkatapos ng libo-libong laban sa bilangguan, sa wakas ay nakabalik si Johnny bilang manlalaban. Gayunpaman, nagpasya siyang maging anonymous. Naglaho sa mundong ito sa loob ng 15 taon. Ang dating hindi matalo na kampyon ay naging isang mangingisdang upahan para kumita ng pang-araw-araw na pangangailangan. Nagtatrabaho siya ng 1 linggo sa dagat, ngunit ang kapitan ay nagbabayad lamang sa kanya ng $400. Nakakuha ng kaunting isda, humihingi pa ng extra. Mabuti na may kanin, pero bakit ako ay $200 lang? Dahil sa iyo, nawalan ako ng isang hawla. Hindi kita pinaalis sa probinsya para mag-alaga ng itik, masyado na akong mabait, hayop ka. Pagkatapos, ang dalawang asawa ay kailangang magpakumbaba para pakinggan ang kapitan na nagmumura na parang sampal sa mukha, kahit na aso ang kumagit sa damit na punit. Nagmumura na parang sampal sa mukha kahit na aso ang kumagit sa damit na punit. Pero binigyan pa rin ni Johnny ang kaibigan niyang si Jordan ng $100 para aliwin siya. Umuwi siya sa kanyang lumang motorsiklo na tila basura. Nakikita kay Johnny ang pagod at hirap pagkatapos ng mga araw ng trabaho at pressure sa pananalapi ng pamilya. Ang pinakamasayang bagay para sa kanya ngayon ay ang ngiti ng kanyang asawa at bote ng plum wine sa tabi ng tambak ng mga bayarin. Nang gabing iyon, ang asawa niyang mahigpit ay nagsabi na, nagulat ang paaralan na ang anak na babae ay kailangang magbayad ng matrikula para sa buong taon. $6,500 ay masyadong malaki. Kung hindi, ang bata ay kailangang lumipat ng paaralan. Ito ay nagpalungkot kay Johnny bilang isang ama na hindi kayang tustusan ang kanyang anak. Mas nakakagulat, ang kanyang asawang si Diana ay nagsabing may magandang balita, na ang pamilya ay naghahanda para sa isang bagong kasapi. Isisilang. Ito ay nagpangiti kay Johnny ng sobrang saya. Gayunpaman, sa kaloob-looban niya ay may matinding pag-aalala. Alam niya na kung may buhay, may pag-asa, pero kung walang pera, mamamatay sa gutom. Kaya, si Johnny ay walang ibang pagpipilian kundi ang ibalik ang kanyang katawan sa dagat upang ipagbili ang kanyang pawis para sa dolyar. Pero ang buhay ay madilim at puno ng problema. Hindi malaman kung bakit hinailan niya ang lahat ng hawla ngunit walang ni isang isda. Sinisi ng kapitan ang lahat ng malas na ito kay Johnny. Ikaw na manggagawa, dahil sa iyo, lugi ako ng ilang linggo. Umuwi ka na at damaykit sa palda ng asawa mo. Isa kang pabigat na napalako sa buhay. Nagalit si Johnny at gusto siyang suntukin, ngunit binyantaan siya ng baril. Isang hakbang pa, babarilin ko ang ulo mo. Kaya, ang pagtitiis ay mas mabuti kaysa kahihiyan. Kaya si Johnny, nagtiis, nag-impake, at umalis upang maghanap ng ibang trabaho. Sa harap ng mga panggigipit ng buhay, ang lalaking dating may sinturon ng kampyonato sa ring ay ngayon ay naglalabas ng lahat ng sama ng loob. Sa punching bag sa madilim na bodega. Bigla, sa oras na iyon, sa live na telebisyon, ang laban sa pagitan ng dalawang manlalaban, sina Malin at Xavier. Si Malin ay ang nakababatang kapatid ni Johnny, na minsan ay sinanay niya sa MMA, at ngayon siya ay may hindi pa natalo na talaan ng 7 sunod-sunod na panalo ngayong season. Ang kalaban na si Xavier ay ang kasalukuyang kampyon at kilala bilang meat grinder. Nagsimula agad ang laban. Ang mangmang na kapatid ni Johnny na si Malin, sumugod upang makakuha ng puntos sa pamamagitan ng mga direktang suntok. Gayunpaman, ang kalaban ay tila hindi naapektuhan agad. Nag-counter-attack ang meat grinder, pinalo si Malin at naipit sa hawla. Hindi makalaban sa lakas na parang bagyo. Sa wakas, si Malin ay paulit-ulit na sinuntok sa mukha. Pagkatapos, binigyan pa ng sipa sa ulo at inihiga siya sa kinatatayuan. Ngunit naglaro ng marumi ang meat grinder, nagdagdag pa ng isa pang suntok, kaya, si Malin ay nawalan ng malay agad at tuluyan. Nagbigay na ng senyales ang referee na itigil ang laban,
ngunit sinadya pa ring lumabag sa patakaran. Ito ay nagpabagabag kay Johnny dahil sa pag-aalala sa buhay ng kanyang mangmang na kapatid. Agad na pumunta ang pamilya sa ospital at nakita ang kasintahan ni Malen. Si Emily ay nakaupo sa harap ng pintuan ng silid ospital. Sinabi niya na si Malen ay may traumatic brain injury at may namuong dugo pagkatapos ng suntok ng meat grinder. Parang kidlat sa tenga si Johnny. Kailangan niyang pigilan ang sakit upang maging sandigan ng pamilya sa gitna ng unos. Habang naghihintay sa operasyon, biglang dumating ang manager ng manlalaban na si Diego, na may dalang wreath para sa balo. Si Emily, ngunit ang kailangan niyang makita ay si Johnny, ang alamat na halimaw sa ring mula sa Haiphong, diretso sa punto. Diretso ni Diego, sobrang iginagalang kita, pero ang mangmang mong kapatid. Kudlit, si Malen ay may malaking ulo pero utak na parang ubas. Makukuha mo ang $75,000 sa isang laban-laban sa meat grinder. Ang dating kampyon na nakulong laban sa kasalukuyang kampyon. At 15 taon na ang nakalipas, na knockout mo ang meat grinder. Sa loob ng 6 na segundo, ito ang magiging pinakakapanapanabik na laban sa mundo. Dahil sa paghihiganti para sa kapatid, dapat may milyong tao sa mga upuan. Kahit na hinikayat siya ng todo, sumagot lang si Johnny, hindi na ako manlalaban. Pagkasabi nito, umalis siya. Ang $100,000 na malaking halaga ay nagdulot ng pag-aatubili kay Johnny. Pumunta at kumita ng pera. Ako na ang bahala sa lahat. Sa tamang sandali, Diana at isang bote ng alak ang lumitaw, kaya si Diego ay inabot sa kanya ang isang business card na may kapangyarihan at sinabing, pag-isipan mong mabuti bago ka lumipad. Makalipas ang ilang sandali, naoperahan na si Malen, ngunit nanatili pa rin siyang walang malay. Hindi pa siya nagigising nang biglang sinabi ni Emily kay Johnny ang isang bagay. Si Malen ay umutang ng $50,000 sa pinuno ng gang na palakol. Ikaw at siya, anong ginawa ninyo at nagkautang kayo ng ganyan? May misunderstanding dito. Ang pera ay para sa pagpapasikat, pag-upo ng bahay, coach at isang Lamborghini na supercar. Siyempre, kung nanalo siya, babayaran agad. Pero ngayon, nakahiga siya sa ospital, tingnan. Si Malen ay nasa bingit ng kamatayan. Ang sakit ay pumipiga sa puso ni Johnny dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang kapatid. Sa daan pa uwi, tinanong siya ng asawa tungkol sa baliw na kasunduan sa pagitan mo at ng manager ng meat grinder. Napilitan si Johnny na sabihin ang lahat, ngunit para mapapanatag ang asawa, sinabi niyang tumanggi siya ng diretso. Tumingin ng malalim si Emily sa mga mata ni Johnny at nakaramdam na may masamang mangyayari. Dahil sa pera at kabuhayan, ang halimaw sa loob ng asawa niya ay malapit ng magising. Kinabukasan, pinainit ni Johnny ang katawan sa pamamagitan ng marathon mula bahay hanggang pier. Hindi sinasadyang narinig ang balita tungkol sa martial arts sa radyo. Ang panauhin ay ang manlalaban na meat grinder. Siya ay ini-interview tungkol sa illegal na suntok na nagdulot ng brain injury sa kalaban, at mayabang niyang sinabi, kasalanan niya iyon. Buti na lang masaya ako noong araw na iyon. Kung hindi, balak ko pang dagdagan ng ilang suntok hanggang kamatayan, walang sakit. Nauubusan ng salita ang host kaya pinalitan ng paksa sa nakaraan niya. 15 taon na ang nakalipas, ikaw ay natalo ng kapatid ni Malen na si Johnny. Nako sa loob lang ng 6 na segundo. Iyon marahil ang pinakamabilis na laban sa kasaysayan ng MMA cage. Hindi ka ba nahihiya? Oo, inaamin ko iyon, pero ngayon may pagkakataon na. Kung magkakatalo, bibigyan ko ang batang iyon ng 2 segundo, patay agad. Isang suntok kulang, isang sipa sobra. Nang marinig ito, sobrang inis ni Johnny. Dahil sa sobrang galit, pumunta siya sa skyscraper para makipagkita kay Diego at tapusin ang deal. $150,000, kalahati ngayon, kalahati sa gabi ng laban. Si Diego ay sobrang saya kaya pumayag agad. Ang halagang ito ay maliit lang sa akin, parang asin sa dagat, pero kailangan mong lumaban ng maayos. Kung hindi, ang buong pamilya mo ay magkakaroon ng mapait na wakas. Kailangan ko ng 6 na buwan, ngunit mayroon kang 7 linggo para maghanda. Pagkatapos sabihin, binigyan ni Diego si Johnny ng kontrata na pirmahan para sa malalaking utang, at ang buhay ng kapatid ay nagtulak sa kanya upang magdugo. May pera na sa kamay, agad pumunta si Johnny sa teritoryo ng gang na Martillo, kung saan si Malen ay umutang ng $50,000. Sino ka ba? Pumunta ako sa boss ninyo. Dalawang ito ay gustong salakayin si Johnny, ngunit dumating ang leader ng gang at sinabi, dalawang tanga, bulag ang mata, hindi nyo ba kilala kung sino siya at ginagalaw ninyo? Pagkatapos, niyakap ng leader ng gang si Johnny nang may paggalang. Sa katunayan, noong nasa bilangguan sila, magkasama sila sa selda at naging magkaibigan. Lagi kong kinukwento sa mga batang iyon ang tapang mo sa loob ng bilangguan. Mag-isa mong hinarap ang 5 itim na lalaki. Iyon ang pinakamagandang laban na napanood ko, Johnny. Walang paligoy-ligoy, binigyan ng pinuno ng $50,000 plus interes. Binabayaran ko ang utang ng tanga kong kapatid na si Malen. Lagi kitang nirerespeto. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Bigyan mo ako ng pera, lalo na sa pera. Talaga,
5,000 hanggang 1,000,000 kada araw. Lagi akong handa. Ngumiti lang si Johnny, nakipagkamay, at umalis. Kinabukasan, pumunta si Johnny sa isang gym para hanapin ang kanyang master na si Florentino, ang taong noon ay nagsanay kasama niya upang maging hindi matalo na kampyon. Lahat ay tulad pa rin noong araw na pumasok siya sa bilangguan. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng suntok sa kanyang ulo, palm unit sa tahimik na paligid. Dito, nakilala ni Johnny ang anak ng master na si Senna ay nagsasanay ng mga bata. Nang makita ang anino ng alamat noong araw, siya ay sobrang saya dahil noong bata pa si Senna, siya ay isang malaking tagahanga ni Johnny at itinuturing siyang idol ng kabataan. Oh my God, ang galing mo, ilang taon ka nang nawawala, saan ka nagtago at bigla kang lumitaw. Pagkatapos ng pagbati, sinabi ni Johnny na gusto niyang makita ang master, ngunit pinigilan siya ni Senna. Kailangan mong bumalik sa ring at harapin ang manlalaban na meat grinder. Sinungaling, imposible iyon. 7 linggo na lang, Diyos ko. Totoo ba iyon? Sa tamang sandali, lumitaw ang master. Si Florentino ay lumabas, ngunit nang makita ang dating estudyante, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Dahil noong una, ininvest niya ang lahat ng kanyang kayamanan kay Johnny. Ngunit pumasok siya sa bilangguan at biglang nawala. Ang mga salitang ito ay parang isang balde ng malamig na tubig sa mukha ni Johnny. Si Master Florentino ay pumasok sa loob. Sinabi ni Senna, "Ako ang magsasanay sa iyo mula nang maputol ang ACL ko. Umalis ako sa professional fighting at naging coach na lang." Napilitan si Johnny na pumayag dahil mas mabuti na ito kaysa wala. Kinabukasan ng umaga, naghahanda si Johnny na pumunta sa gym nang bigla niyang makita ang kanyang kaibigan. Si Jordan na nakatayong matayog sa harap ng kanyang bahay. "Anong ginagawa mo dito? Iniwan ko na ang masamang kapitan. Walang saya sa trabaho kapag wala ka. Babalik ako sa ring at kailangan kong magsanay." Pagkasabi nito, si Johnny, tatakas na sana siya, ngunit nang makita ang malungkot na mukha ng kaibigan, hindi niya mapigil ang maawa, kaya sinabi niya, "Kailangan ko ng isang tao para tumulong sa akin sa pagsasanay." Pagkatapos, pareho silang mabilis na pumunta sa gym, ngunit, nagalit si Senna dahil kumuha si Johnny ng isang walang kwentang lalaki na hindi marunong lumaban para tulungan siya. "Gagamitin ko siya para ibagsak at I-lock." Si Jordan ay isang higanti. Hindi masamang ideya. Pinapasok ni Senna ang lalaking iyon sa grupo. Pagkatapos, si Senna ay lihim na nagsanay kay Johnny gamit ang isang kombinasyon na sparring. Ang mga kalamnan na matagal nang natutulog, kaya nang harapin ang isang baguhang manlalaban. Si Johnny ay lubos na nangingibabaw, hindi na makatayo. Maging ang kasamahan sa pagsasanay ay madaling nakalock sa kanya, na nagdulot sa kanya ng ganap na kawalan ng kakayahan. At ang resulta ay kailangan niyang pumalakpak para sumuko, habang si Master Florentino, nasaksihan ang lahat at ngumiti ng mapanlait. Pagkatapos ay pumasok sa loob. Hindi napigilan ni Johnny at lumapit para magtanong, "Bakit tayo dating parang ama at anak? Umalis ka, hindi ka karapat-dapat." Napatumba ko dati si Xavier sa loob ng 6 na segundo. Nagbago na ang panahon, hindi ka natatagal ng 30 segundo ngayon. Hindi ko kailangan ng 30 segundo, kailangan ko lang pumunta doon at kumita ng pera. Kung ganoon, dapat kang umalis dito at huwag sayangin ang oras ng aking anak. Hindi alam ni Johnny kung saan siya nagkamali. Buti na lang si Senna. Sumagip at sinabing wag mo na siyang pansinin, bumalik ka na lang sa pagsasanay. Lumipat sa wrestling. Sinubukan ni Johnny na sakupin ang paa ng kalaban, pero si Jordan ay parang bato, halos 2 metro ang taas at 169 na kilo ang timbang. Kahit anong gawin ni Johnny, hindi niya maibaba si Jordan. Ipinakita niya ang kanyang kabagalan pagkatapos ng maraming taong pagreretiro. Si Emily ay patuloy na sumisigaw na pilitin si Johnny na makatakas sa lock. Napakalakas ng hawak, pero walang epekto. Biglang dumating ang isang hindi inanyayahang bisita. Si Malen, ang bunsong kapatid ni Johnny, ay pinalabas na ng ospital. Dapat siya ay magpasalamat sa kanyang kuya, pero imbes, nagmayabang at nagsabi ng, "Tinanggap mo ang hamon ni Xavier." "Oo, ano ngayon? Sa tingin mo matatalo mo siya? Ang laban na iyon ay akin. Wala ka na sa panahon mo, respetadong kuya. Iyan ay usapin ko. Babayaran kita sa utang na binayaran mo kagabi. Hindi na kailangan." Nakita ni Master na mag-aaway kayo. Pinigilan sila ni Florentino, pero si Malen ay nagmura. "Matandang demonyo, tutulungan mo ba ang kuya ko na mabawi ang corona? O ako naman ang dapat sumikat? Karapat-dapat ka lang mapabilang sa mga bilanggo na naglilinis ng imburnal. Bawiin mo ang sinabi mo." Suntukin ni Johnny ang bastos na kapatid. Buti na lang, pinigilan sila ng lahat, kundi magkakaroon ng laban ng magkapatid. Nasugatan agad. Pagkatapos, si Emily ay umalis kasama si Malen. Si Master Florentino ay nagpayo na huwag pumasok sa ring hanggang hindi gumagaling ang sugat sa ulo. "Mamatay ka na, matanda, wala ka ng silbi," na nagdulot kay Master Florentino ay nainis sa dalawang magkapatid. Umuwi si Johnny sa bahay. Nakita ni Diana ang mga pasa sa mukha ng asawa at pinilit na itanong kung sino. "Mr. Bean lang,
Self-defense lang. Nakaramdam ng kasinungalingan si Diana at galit na tumayo mula sa hapag. Alam ni Johnny na ang pagsuway sa asawa ay walang hanggan, kaya, sinabi ni Johnny na ginagawa niya ang lahat para sa pamilya. $150,000 ay hindi maliit na halaga para sa atin. Pero nangako ka na hindi ka nababalik sa ring. Ayaw naming makita kang nasa ospital na may injury. Hindi makumbinsi ni Johnny ang kanyang asawa, kaya pareho silang nagkaroon ng Cold War. Nang gabing iyon, nag-isa siya sa sofa. Kinabukasan, nagpatuloy si Johnny sa mahigpit na pagsasanay. Gayunpaman, ang resulta ay hindi mas mahusay kaysa kahapon. Siya ay pinaikot-ikot pa rin ng isang baguhang manlalaban. Biglang dumating si Master Florentino at nagsalita. Hindi na siya ang dating halimaw. Isa na lang siyang manggagawa na nagbubuhat ng kulungan ng isda. Gayunpaman, ito ay isang magandang senyales. Dahil kahit papaano, binabantayan pa rin ng master ang kanyang estudyante. Pagkatapos ng training, nag-ipon ng lakas ng loob si Johnny, at hinarap ang matandang master na masungit para mag-usap na parang dalawang lalaki. Sinabi ni Florentino, noong taong iyon, ipinagbili ko ang aking bahay at namuhunan sa gym na ito para sa iyo. Pinigilan ng asawa, kahit na iniwan niya ako. Ngunit hindi ako nagduda sa desisyong iyon. At gayunpaman, ginawan mo ako ng mas masakit pa sa pagkastrat. Nalulong sa sugal, pero paglabas ng kulungan, bumalik na lang sa ring. Sa halip, nawala ka na parang bula. Pagkasabi nito, umiyak ang matandang master dahil nawala sa kanya ang napakaraming bagay para sa Johnny. Pasensya na, marami akong pinag-awayan sa kulungan. Walang gabi na nakatulog ako ng maayos. Pinaglaban ako ng mga gwardya para sa kanilang libangan. Lubos akong nasira, kaya paglabas ko, ang tanging naiisip ko ay tumakas mula sa realidad. Tinanggap ko ito para sa pamilya, para sa kapatid ko. Ibibigay ko ang huling dangal ko para pumasok sa ring at kunin ang $150,000 na kahihiyan. Pero tanggap ko para magkaroon ng mas magandang buhay ang mga mahal ko. Narinig ito ni Master Florentino at naunawaan ang matinding paghihirap ng kanyang estudyante. Nagkatinginan lang sila. Ang dating ugnayan ay nagsimulang muling mabuhay. Sa daan pa uwi, mag-isa si Johnny na naglalakad na mabigat ang loob kahit pinatawad na siya ng master. Pero ang madugong laban ay naghihintay pa rin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil matanda na siya at mahina. Kaya ba niyang malampasan ang unos na ito tulad ng Jack noong araw? Kinabukasan, sa Bangkok, Thailand, ang International MMA Council ay nagpatawag ng emergency meeting at inanunsyo, isang illegal na suntok na nagpadala sa kalaban sa ospital, kaya nasuspindi ka ng 6 na buwan sa laban. Binawi ang championship belt at pinagmulta ng $75,000. Nababaliw na kayo? Mas matindi pa ito sa parusa sa pagpatay. Paano naman ang laban ko at ni Johnny? Syempre kanselado iyon dahil suspended ka. Parang kalokohan. Umuwi na agad sa US ang mag-udiong si Machine. Si Johnny ay nagpapatuloy sa pagsasanay. Habang may buhay may pag-asa. Biglang dumating si Machine at ang kanyang manager. Syempre wala silang dalang mabuti, kundi isang bitag na may maliit na pagbabago sa darating na laban ninyo. Gaganapin sa underground. Bakit ako nasuspinde dahil sa bobo mong kapatid? Kalimutan mo na ang underground. Gusto ko lang ng patas na laban. Sa legitimate championship, hindi sa maruming laban. Pagbabago lang ng venue. Makinig ka, pare. Hindi ito madali. Sundin ang kontrata, bayaran ng $75,000 at tapos na. Duwag ka lang, kung matapang ka, harapin mo ako sa ring, Johnny. Mahina akong sagot, duwag, kalimutan mo na kung sino ang damapa sa'yo sa loob ng 6 na segundo. Nainis si Machine at tanging nasabi, halika, hintayin kita. Pagkatapos ay napilitan silang umalis. Umalis sila dahil wala silang magawa kay Johnny ngayon. Agad umuwi si Johnny at sinabi sa asawa, masayang balita, nakansela na ang laban. Ngayon ayos na, di ba? Sa wakas, medyo gaman ang loob ni Emily. May $75,000 tayo para makabili ka ng Innova. Kahit anong brand na gusto mo. Napangiti na lang ang asawa. Tuwang-tuwa pero walang masabi. Pero iba si Johnny. Malayo ang tingin. Alam niyang hindi magpapahuli ang mga gago. Tulad ng inaalala ni Johnny, kinabukasan nakita niya ang bunsong kapatid sa tabing dagat. Hinarang at sinabi na dapat nasa bahay ka nagpapagaling. 15 taon na kong walang kwenta. Iniwan mo ako. Ngayon sikat na ako. Bakit mo ako hinahanap? Tama si Machine. Duwag ka lang. Ipapakita ko sa'yo kung paano siya matatalo. Baliw ka. Hindi mo kaya si Machine. Binaliwala ni Malen at aalis na sana nang pigilan siya ni Johnny at sinabi, bukas ng gabi birthday ng anak ko, gusto kanyang makita sa espesyal na araw na ito. Kamukha mo siya, mahilig gumawa ng sarili niyang bagay at kaliwete. Akala ni Johnny ay madadami si Malen,
ngunit ngumisi lang ito at dumura, saka umalis. Si Johnny ay naiwan na lang, walang magawa sa pilyong kapatid. Kinahapunan, si Johnny kasama ang asawa at kaibigan na si Joe Danton. Naghahanda para sa birthday party ni Bin Ruamo. Biglang dumating si Malen kasama ang kasintahan, masaya. Mukhang sosyal, binigyan ni Malen ang bata ng lihim na regalo. Magalang na parang kanluranin, ang mga bata sa party. Pagkatapos, niyakap ni Malen ang kuya niya. Yakap na puno ng pagmamahal pero tila peke. Pagkatapos ay umalis ng walang dahilan, nakaramdam si Johnny ng masama kaya sinundan niya. Sagot ni Malen, ngayong gabi ako magniningning, magbabago na ang buhay ko. Pagkatapos, binilisan ng bunsong kapatid ang takbo at umalis. Akala ni Johnny ay naglalaro lang si Malen. Pero pagkatapos ng birthday party, binuksan ni Bin Ruamo ang regalo at nagulat. Puro dolyar ang laman. Tinanong nila ang kasintahan ni Malen na si Emily, at sinabi niya ang lahat kahit na nagbabala ang doktor na hindi pa gumagaling ang tama sa ulo. Pumayag si Malen sa laban hanggang kamatayan laban kay Machine sa ring. Underground, para sa 75,000 dolyar na pambayad sa kuya niya, isinugol ni Malen ang buhay niya. Dumating na si Malen sa underground ring, at lumabas din si Machine. Kahit kakaunti ang manonood, ang mga sumali sa pagsusugal ay mga malalaking manlalaro ng underground. Kaya ang laban na ito ay malaking kita para sa manager ni Machine. Patayin mo siya, mas magiging excited ang manonood sa ating show. Pero huwag mong tapusin agad, simulan na ang laban. Walang referee o anumang tingin ng patakaran sa ring na ito. Kaya maglaban kayo kahit anong gusto ninyo. Mabilis na nasalo si Malen at inihagis sa sahig. Tumayo siya at lumaban, nagsimulang gumanti ng mga suntok sa mukha ng kalaban. Pero walang epekto kay Machine. Hinamak pa siya. Ginamit niya ang kanyang siko at pagkatapos ay mabibigat na tadyak. Mga sipa na parang kulog, inilega ni Malen ang isang malakas na tadyak. Lumayo si Malen para mapanatili ang balanse. Tumalon siya at pumuntok. Paulit-ulit na umaatake pero napakahusay ng depensa ni Machine. Para siyang gumagalaw na posteng bakal. At napakabilis din, kaya mabilis siyang nakaganti. Pinadyak ni Johnny ang sahig. Ang laban na ito ay nakaakit. Halos 800,000 katao ang nanunood ng live sa ilegal na website. Sumugod at hinawakan ang braso ni Malen. Saka pinuntok ang tagiliran. Umikot sa likod ni Machine at inihagis siya na parang tigre. Pagkatapos ay niyakap at inihagis ang kalaban, saka binigyan ng serye ng suntok. Sinubukang i-lock ang braso at balikat pero hindi nagtagumpay. Hindi pa uli si Malen, tumakas at gumanti. Pero Machine pa rin, napakabilis at delikado. Sinubukan niyang sakalin gamit ang binti, ngunit nakaigtad si Malen at nakatakas. Bumawi siya sa pamamagitan ng pagsakal at pag-lock sa buong katawan ng kalaban. Akala niya madali lang, pero naka-escape si Xavier, kaya balik sila sa patas na laban. Pagod na si Malen, ngunit todo siyang sumugod, binuhat at inihagis ang kalaban sa mesa. Sa sobrang sakit, 2 suntok sa mukha ang tumama kay Xavier. Bumangon si Xavier na galit, pumasok sa slaughter mode. Agad siyang sumuntok at sumipa ng sunod-sunod. Hindi na nakayanan ni Malen, sinubukang tumayo ngunit lalo lang siyang nahihirapan. Sa wakas, umikot si Xavier at sinipa sa mukha si Malen, dahilan para siya. Tumama ang ulo sa posteng bakal, nabasag ang bungo at damyugo. Dugo-dugo siya, pagkatapos ay bumagsak at namatay sa lugar. Ang kayabangan ay may katumbas na halaga. Sabay naman sa labas, dumating sina Johnny at ang kaibigan niyang si Joe Danton. Nakita ang 3 bantay, lumapit si Johnny para pumasok ngunit pinalayas. Bigla, si Jordan ay sumuntok at ginamit ang titanium head para patumbahin sila ng madali. Akala ko ayaw mong lumaban, hindi lang gusto, pero marunong ka pala. Pumasok sila at nakita si Malen na patay na sa isang malagim na eksena. Yamakap siya sa durog na katawan ng kapatid habang sumisigaw. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na maibabalik ang trahedya. Ang tanging natira ay ang masamang ngiti ng salarin. At tuluyan nang napahinga si Malen sa sementeryo ng kanilang bayan. Sa libing, walang nagsalita kundi ang iyakan. Inilapag ni Johnny ang mga guwante sa puntod bilang palem. Nang pauwi na sila, sinabi ng alkalde, pumirma ang kapatid mo sa kontrata ng kamatayan, kaya hindi maaaring kasuhan si Xavier. Biglang nakita ang kaaway na walang panta sa gitna, na naroon. Si Xavier iyon, may masayang mukha, parang nang-aasar. Sa sandaling iyon, ang apoy ng paghihiganti ay sumiklab ng malakas. Sumunod na mga araw, nalungkot si Johnny dahil sa pagkawala ng kapatid. Ang sakit ay dumurog sa kanya. Kailangan niyang magpakalasing para makalimot. Ngunit kahit sa panaginip, ang anino ng kapatid ay bumabalik, hindi siya pinapatahimik. Umiiyak na parang bata, niyakap siya ni Diana. Naiintindihan niya ang kawalan ng magawa. Kinabukasan, lumabas sa TV si Xavier at pinag-usapan ang pagkamatay ni Malen. Ang laban na iyon ay para kay Johnny, ang kuya ni Malen. Ngunit si Johnny ay isang duwag na pinilit ang kapatid na pumasok sa laban. Narinig ito, alam ni Johnny na kung magpapaapi siya, lalo siyang aapihin. Hindi na magandang tumakas.
Naiintindihan na rin ito ni Diana, kaya hindi na siya pinigilan at sinabing, gawin mo ang dapat mong gawin. Bayaran nila ng dugo ang kanilang kasalanan. Pasensya na at hindi kita naintindihan noon. Pagkatapos, hinalikan siya ni Diana ng may pagmamahal. Binigyan siya ng 500% lakas para manalo para sa katarungan. Kinaumagahan, pumunta si Johnny sa gym at nakita si Master Florentino na naghihintay. Bigla siyang nagsabi, 3 taon na ang nakalipas, naputol ang litid ni Senna noon. Para siyang bumagsak, ngunit nagpa siya siyang maging isang coach. Pinakamahusay, kahit na pinipigilan ko siya. At ang totoo, si Senna ay isang mahusay na coach, mas magaling pa sa akin. Bawiin mo ang nawala sa iyo. Good luck. Pagkatapos, nagsindi ng insenso si Florentino, nanalangin sa mga ninuno, nagabayan ng alagad na minsang naligaw ng landas, sana ay maging matatag. Pagkatapos, opisyal na nagsimula si Johnny sa kanyang paglalakbay. Gisingin ang halimaw na natutulog sa loob niya. Una, kailangan ng pisikal na lakas. Ang kalusugan ay susi. Pinaghirapan ni Johnny ang bawat kalamnan hanggang sa sobrang tibay. Bukod sa pagtakbo ng 300 kilometro tuwing umaga, nagbibisikleta pa siya ng 2,000 kilometro. Pagkatapos ng tibay, nagsanay siya ng mga teknik. Sa mga nakaraang taon, nakalimutan niya ang mga strike. Ngayon, ang coach, si Senna ay muling bubuhayin siya. Araw-araw, gumagaling si Johnny. Mabilis ang pagbabago. Ang malaking kaibigan ay isang bagsak na lang. Kapag ang halimaw sa loob ay nagising na, si Johnny ay humarap sa 4 na manlalaban sa kulungan. Walang problema. Nakatutok ang mata, naglalabas ng mga nakamamatay na suntok. Depensa ng mahigpit, malakas na suntok para patumbahin ang kalaban ng brutal. Ang sigaw ay umaalingaw-ngaw, pinatutunayan ng halimaw sa loob. Opisyal nang bumalik si Johnny at mas malakas pa kaysa dati. Master, si Florentino sa labas ay sobrang natuwa. Masaya siya sa lakas ng alagad. Sa kabilang panig naman, si Xavier ay pinapataas din ng intensity para sa laban. Nawala ang titulo, kaya ito ang magpapasya sa kanyang buhay. At dumating na ang araw ng laban. Naroon din si Tony sa Thailand. Ang una niyang ginawa ay manalangin para sa lakas at tapang. Sisiraan niya ang aso, na si Xavier sa pinakamalaking stadium. Sa Bangkok, halos 1,000,000 manonood ang dumating, kasama ang libo-libong fans. At milyon-milyon ang nanonood sa TV. Siyempre, naroon din ang asawa at ang dalaga, si Emily, kasintahan ng kapatid na si Malen. Ang pagbabalik ng alamat, ang halimaw ay nakakuha ng napakalaking atensyon. Lahat ay sumusuporta sa kanya na wasakin ang brutal na si Xavier. May record na 111 panalo, 76 sa pamamagitan ng knockout. Kaya si Johnny ay may sapat na karanasan para sa laban na ito. Namatay ang ilaw ng stadium, at lumabas si Xavier. Kahit na hindi siya sinusuportahan ng manonood. Pero sobra siyang tiwala sa sarili niyang lakas. 15 muling makaharap ni Johnny ang kanyang natalo. Sa loob ng 6 na segundo, pero ibang-iba na ang anyo. Pagkatapos ng referee, parehong hindi nag-gloves, agad sinimulan ang laban. Si Xavier ay sumugod, sumipa ng tuhod, pinilit si Johnny sa hawla. Patuloy siyang umaatake ng mas mabilis pa sa pagtalikod ng dating kasintahan, kaya't hindi makatakas si Johnny. Bigla siyang niyakap sa paa at itinaas. Pagkatapos, nagtunggali sila sa legwork. Walang nanalo. Sumugod si Johnny pero mahina. Si Xavier pa rin ang nangingibabaw. Pagkatapos, biglang niyakap sa leeg at nilock ang braso. Nakaalis si Johnny pero sinuntok siya. Nakailag sa mataas na sipa, lumipat si Johnny sa gitna ng ring para bumalik sa balanse. Nag-sign si Xavier na maraming dugo dito, para mangasar. Pero kalmado at maingat pa rin si Johnny. Inatake ang kalaban, niyakap sa balakang, at paulit-ulit na sinuntok sa tagiliran. Sa tamang pagkakataon, mabilis na nag-lock si Johnny ng buong katawan. Akala niya masasakal si Xavier, pero nakatakas ito at gumanti ng malupit. Isang masakit na suntok, hindi natamba si Johnny, kaya itinulak siya para direktang umatake. Nahawakan ng binti, biglang sumipa ng tuhod si Xavier, napatulala si Johnny. Isang sampal, ngunit niyakap ni Johnny ang paa niya at ibinagsak sa sahig. Pareho silang nag-lock gamit ang mga diskarteng dalubhasa. Masasabing ang isa ay 8 kilo, ang isa ay 0.5 na kilo. Bumalik sa balanse, sumugod si Johnny. Sipa, pagkatapos ay dominado ang kalaban sa hawla. Galit na galit siyang sumuntok, mga suntok na parang kidlat, ginawang punching bag ang kalaban. Biglang umikot si Xavier, ang mga paa ay parang guillotine. Sunod-sunod na tuhod at spin ng back kick, pinatumba si Johnny. Sa kabutihang palad, tumunog na ang bell, kaya pinigilan siya ng referee. Si Xavier ay puno ng lakas, habang si Johnny ay mukhang pagod na. Senna, patuloy na nag-engganyo, magaling, kuya, galing mo, para palakasin ang loob. Round 2, agad na nagsimula. Iniwasan ni Johnny ang atake, sinubukang hawakan ng binti para itumba si Xavier, pero hindi nagtagumpay. Walang tigil siyang sumuntok sa ulo ni Johnny, walang awa. Sumandal siya, sinipa si Xavier palayo,
Pagkatapos ay tumayo, mukhang ang ating beast fighter ay nawawalan na ng kontrol. Naglabas siya ng dalawang hook, ngunit nakaiwas si Xavier. Kung anong ginawa mo, gagawin ko rin. Gumanti siya ng parehong atake, na ginamit lang ni Johnny para kontrolin ang itaas. Ang natitira na lang kay Johnny ay atake sa tiyan sa ibaba, isang uppercut, agad tumalon si Xavier at sinakal. Marumi siyang lam arrow, sinubukang baliin ang leeg ni Johnny, ngunit hindi nataman. Lumipat sa full body lock, pinilit ni Xavier na tapusin siya. Tulad ng ginawa niya sa kapatid mong si Malen. Hindi makatakas si Johnny sa lakas ng kalaban. Milyon-milyong manonood ang napahinga. Takot na muling bumangon ang multo ng nakaraan. Nagpumiglas si Johnny sa pagkakahawak, pagkatapos ay unti-unting nawalan ng malay. Ngunit tumunog ang bell para sa round 2, iniligtas siya. Nasa estado kung saan ang utos ng utak ay hindi sinusunod ng katawan. Ang mga paa ay hindi na makatayo. Ngunit nang maalala ang pagkamatay ni Malen, bigla siyang bumangon na parang Diyos. Parang bumalik mula sa kamatayan, sobrang gulat si Johnny. Sana, pinalakas ang loob niya, kalmado lang. Kuya, natalo mo siya dati sa loob ng 6 na segundo. Ngayon, si Johnny ay puno ng balak na pumatay. Tila ang halimaw sa loob niya ay kasisimula palang gumalaw. Sumugod si Xavier, ngunit nakaiwas si Johnny. Sumipa siya, pagkatapos ay dinagdagan ng tuhod na pamamaalam. Sa baba, ngunit walang epekto kay Johnny. Gusto ni Xavier na matapos na agad. Sumugod siya, niyakap sa leeg at itinumba, pagkatapos ay sumuntok ng malakas, ngunit magaling na nagdepensa si Johnny. Bigla niyang hinawakan ng binti, umikot sa likod, at itinaas. Ibinagsak si Xavier sa lupa. Nagpatuloy ang laban. Ang hayop na ito, damaya ito, sinundot ang mata ni Johnny, pagkatapos ay tuwirang suntok. Inutusan ng referee na itigil ang laban. Umiling si Xavier na parang hindi siya nag-dirty move. Sumigaw ang mga manonood laban sa kasamaan ni Xavier. Ngunit walang desisyon na ginawa, kahit na si Johnny ay sobrang sakit. Pag dinadamay ang aso, dinidilaan ang mukha, tumanggap si Johnny at bumalik upang magpatuloy sa laban. Kailangan niyang tapusin ito, ngunit ang paningin niya ay hamina na. Umatak si Xavier, ngunit kalmadong nagdepensa si Johnny at gumanti ng presyoso. Inipit siya sa hawla. Ang mga suntok ni Johnny, ngayon ay mabigat na parang 1,000 kilo, malaki na parang melon, napatulala si Xavier. Gumanti siya pero walang epekto. Bawat galaw ni Johnny ay puno ng matinding puot, patuloy na inaalagaan ang mukha. Tuwang-tuwa ang mga manonood. Sa wakas, ang hayop na ito ay nagpadala ng halik sa sahig sa harap ng lakas ng halimaw na si Johnny. Palm na, at si Johnny ang panalo. Sumigaw siya sa tuwa kasama ang milyon-milyong manonood. Ang matandang master ay napabulalas, matalino. Tunay na anak ko. Champion belt si Johnny. Nakatanggap siya ng premyong $3 million para sa kanya at sa kanyang pamilya. Bagong simula, ngunit higit sa lahat, ang dangal at paghihiganti para sa kapatid na si Malen. Sa ilalim ng lupa. Sa wakas, natapos na ang lahat. Sa pamamagitan ng pelikulang ito, ipinapakita na walang imposible sa mundo. Basta may tiwala tayo, tiyak na mananalo sa mga pagsubok, kahit magyabang pa. Kaya nga, ako na single for years, naniniwalang may darating na prinsipe. Pero single pa rin, nakahiga na lang naghihintay ng tubig para sa inyo. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe para suportahan ako. Maraming salamat sa inyo. Mahal ko kayo. Bye-bye.